Eh, mahal ba bilihin dyan ngayon? Mahal? Mahal ang bilihin sa ating mahal? Thumbs up ka ba no ha? Mahal ngayon ang bilihin? Ah, mahal no? Tumaas. Tumaas. Pero salamat na lang no, medyo bumaba yata yung bigas kung NFA. No, nasa 35 yata. Hindi pa rin? Mahal pa rin? No, mahal nga ang bilihin. Eh paano pa kayo makakatanggap ng flowers and chocolate kung mahal ang bilihin? Eh di sana kamatis na lang para o kaya sibuyas na lang bilhin para ano pa ha? Ano na lang mother paset? Ha? Puso na lang, puso ng saging na lang para medyo ano no. Kasi pagkatapos ng okasyon, wala na rin naman yung flowers and chocolate. Eh yung sibuyas, magagamit mo pa yon no sa pagluto o kaya luya na lang, luya. Ang sabi ng isang kanta, ang sabi ni Freddie Mercury sa kanyang kanta, sabi niya, too much love will kill you. Yun daw, sobrang pagmamahal ay nakakamatay din. Sabi naman ni Engelbert Harperdink, kilala to ni Mother Pasit, love is a many splendored thing. Wow. Sabi naman Diona Warwick, what the world needs love. What the world needs now is love, sweet love. Wow. But what is exactly yung pag-ibig talaga? Ano ba talaga ang katotohanan patungkol po sa pag-ibig? Ano ba talaga yung pag-ibig? Sabi ng isang philosopher, yung daw pag-ibig, para daw ikaw ay may mental disease. Tingnan mo ang katabi mo kung may konting sapak. Mental disease daw eh. Pag may pag-ibig ka raw na nararamdaman, para ka daw merong mental disorder. Oo nga naman, no? Di ba pa, no? Pag in love ka, para ka rin baliw eh. Nagets nyo, no? Tama ba? Tama ba yon? Taas nga ang kamay dito yung nabaliw na sa pag-ibig. Siyempre lahat tayo nabaliw na dyan eh. Mother Pasit, taas ka naman. Para ka naman, hindi na baliw kay Brother Ronald eh. Ayan, aminin mo na. Ikaw ba no? Still? Oh, hindi na. Hindi na. Walang lakas ng iling ah. Kasi tinan nyo pag in love ang isang tao, masayang masaya siya, tapos biglang nagiging tulala. No, masaya, tapos biglang magiging quiet, magiging silensyo, tapos parang malayo yung tinatanaw, wala namang tinitingnan. Kaya minsan yung nai-in love, mapagkakamalan mo siyang nakadrugs eh. Di ba? Huy, nakadrugs ka ba? Hindi, pastor. May tinanong ako minsan yan sa mga kabataan noon. Ano, para kang tulala. Nakadrugs ka ba? Sabi niya, hindi, I am not on drugs, pastor. Di ako nagda-drugs, no? No, bakit ka parang tulala? In love ako. Boom! Ang lupit nun. Tingnan mo ang katabi mo kung may tulala. Tingnan mo lang si Bano kung tulala. Tulaling ba? Hindi. Pag hindi, alam mo yon. Dahil, sabi nga ng isang philosopher, ulitin ko, love is a grave mental disease. Para daw itong isang sakit pag ikaw ay in love. Totoo nga naman. Kasi, siyempre, iba pag in love ka eh. Sabi ng iba, ang love daw is the master key that opened the gates of happiness. Sabi naman ng iba, love is like a mystery, full of mystery. Sabi naman ng iba, love is blind. Sabi naman ng iba, love is not logical. Oo nga, no? Love is blind. Love is not logical, no? Hindi ka nakakapag-isip ng mabuti. Yung pakiramdam mo na hindi mo kayang gawin, nagagawa mo pag in love ka. Tama, hindi? Tama? Parang hindi kayo natutuwa. parang si Bano lang nakakaintindi sa akin eh. Di ba yung pakiramdam mo na hindi ko kayang gawin ito pero nagagawa mo in love. Sabi ng iba, love moves in mysterious way. Wow, ganda rin no? Sabi naman ng iba, kanta yata yun no? Love is todo-todo, walang break,
walang preno. Ay, grabe. Ang ganda din nun. No? Ang ganda na, no? Love is ganun ba yung Mother Pasi? Totoo ba yun? Love is todo-todo, walang break, walang preno. Ganda, no? Ayan. Halos lahat ng mga makata, mga scientifico, mga matatalino sa buong mundo, nagsama-sama ang mga ito para i-define kung ano ba ang ibig sabihin ng love. Pero hindi nila mahuli-huli at hindi nila malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng love. Kayo, alam nyo ba kung ano? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng love? Tanungin mo yung katabi mo. Ha? Ano daw sabi? Ano sabi? Ano sabi Mother Yoli ni Papa? Love niya pa rin? Love niya pa rin? Parang hindi na eh. We, tanungin mo kasi Mother Yoli, puro ka lang tawa dyan eh. Tanungin mo si Papa, what is exactly love is? Paano niya natin ito dinidefine? Ang love kasi ay kailanman ay hindi nawawala sa uso. Ito ay lagi nararamdaman ng maraming tao. No, hindi siya nalalaos. Lahat ng tao kailangan ng love. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo dali. Amen. Amen. Nasabi na, sabihin mo naman, baka walang nagmamahal dyan eh. Baka wala na nagmamahal eh. Tingnan mo yung iba nga alam nyo ba yung iba, dahil sa walang nagmamahal sa kanila, minsan hayop na lang inaalagaan nila para may magmahal sa kanila. Di ba? Yung mga aso na inaalagaan nila para at least may pumapansin sa kanila. At least yung mga aso, pag darating yung kanilang amo, kumakaway-kaway yung buntot, di ba? Gumaganon-ganon. Di ba? Ay pag tao, hindi namamansin yan. Oh, nandito ka na pala, Mr. Miho, o Mrs. Dito ka na, hindi namamansin. Pero yung aso, pag dumating yung amo, gumaganon-ganon, kumakaway-kaway yung buntot nun eh. Ay yung minsan, yung iba, sa aso na lang binubunto yung kanilang pagmamahal. At alam nyo ba, love din ang pinaka yung pinaka magpapalungkot sa isang tao. Because there is a thin line between love and hatred. Wow. May konti lang daw ang pagitan doon sa love at hatred. Alam na alam to ni Bano. Tanungin niyo siya. No, kaya hindi naman kasi mananatiling in love ang isang tao. Ikaw ba, Mother Pasit, araw-araw mo ba mahal si Brother Ronald? Siyempre hindi. Ha? Di ba? O, tanungin mo si Papa. Si Papa, tanungin mo. Tanungin mo kung araw-araw niya mahal si Mama. Tanungin mo siya. Anong sagot, Mother Yoli? Hindi mo naman laging love yung isang tao. Minsan, di ba? Fall in love ka. Minsan naman fall out of love ka. No po, kaya minsan, di ba, pagka meron kayong mga tropa, mga barkadahan, parang sasabihin mo dun sa barkada mo, huy, lalo na pagka maganda yung ano niya, yung girlfriend niya, di ba? Lagyan mo ng helmet yung girlfriend mo, baka mauntog yan at magising yan. Pag nagising niya, baka mag-iba ang ano niyan, ang mood niyan, at baka hindi ka na, di ba? Kasi ang tao, pag in love, para siyang nagising, no, para siyang gising na nahihibang, no? Yung parang gising siya na nahihibang, gising na parang tulog. Pero pag nawala na yung love, ma-realize niya, ay, ba't ba ako na-in-love sa taong ito? Di ba? Kasi parang baliw ka that time eh. Di ba? Totoo naman yun eh. Pero, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. Ang love talaga hindi kayang i-understood, na misunderstood, hindi kayang i-comprehend ng utak. Yan ang love. Tingnan nyo tong kantan to. Kakantahin ko ha. Kantahin ko, pakinggan nyo. Ewan ko naranasan nyo na ito. Gusto mong kumanta ako, Bano? Uy, Bano, wakandal-dal-dal-dal. Bano, gusto mo kumanta ako? Okay sa'yo? Yan. Kahit na nagmumukhang ano, kahit na sinasaktan ako, umiiyak ako dahil sa'yo, heto pa rin ako, halos baliw sa'yo. Tama ba? Ganda, Mother Pasit, okay ba? Mother Pasit, okay ba yung kanta ko? Mag-thumbs up ka. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako, masakit man ito dito sa puso. Kita nyo?
Saan ka nakakita ng ganong pagmamahal? Magbubulag-bulagan? Ano pa? Kahit tumingin ka sa iba, may mahal ka pang iba? Kita niyo yon? Nakita niyo ba yon? May nakita kayong ganong tao? Ako may kilala ako. May kilala ako, taga Cavite. Oo, may ganun talaga. Tingnan mo yung kata. Hindi si ano yon na nakita nyo, di ba, pag in love ka, kasi pag umiibig ang isang tao, kahit matalino ka pa, kahit magaling ka pang tao, professional ka pa, ilan pa yung degree mo na nakuha, no po, mag-iiba ka. Lalo na, pag ang pag-ibig, inilaan mo sa paghahangad ng tagumpay. Hindi lang sa tao, sa paghahangad ng tagumpay, naliligaw tayo ng landas at nasisira pang ating buhay sa pag-ibig natin sa pagkuha ng tagumpay. Ano ba yung sukatan ng tagumpay ng isang tao? Number 1, accusations. Ano itong accusation? Akala ng iba, kapag marami ka nang ma-acquire ng mga bagay, matagumpay ka na. May pera ka, may salapi ka, may kwarta ka, no, yung tatlong yon. Kala ng iba, matagumpay na siya. And then pangalawa, associations. Ano naman yung associations? Marami kang connection, impluensya sa matataas na tao, kilala, sikat na tagumpay na tao, kilala mo si ganito, si politikong ganito, kilala mo si ganito, si mayor si ganito, kilala mo si presidente. Akala ng mga tao, tagumpay na sila. Associations. Pangatlo, appearance. Ano naman yung appearance, pastor? Paghahangad din to, pag-ibig din to. Kapag ikaw ay may tsura, no, kapag ikaw ay feeling mo mapogi ka, maganda ka, feeling mo matagumpay ka na. Kaya yung iba, napansin nyo, gumagasto sila ng napakalaking halaga. Magpagandang lalaki lang sila at magandang babae. Kaya nga nauso no yung salamat doc, di ba? Yung pupunta sila kay Vicky Bello o kaya kay Dr. Kalayan. May bago na ngayon si Bale ba yon, no? Taga Las Piñas, no? Aguilar ba yon? No, yun ang bagong uso ngayon, no, na taga pag-ayos ng yun ang mayaman ngayon. Kasi kakalangan ng iba pag maganda ka, no, nakapag-live po ka, nakapag-sexy ka, tagumpay ay makakuha mo na yung tagumpay. Pang-apat, abilities. Ano yung una? Accusations. No, yung pangalawa, associations, appearance. Pang-apat, abilities. Akala ng iba, pag maabilidad ka, mahusay ka, madiskarte ka sa buhay, may talent ka, matalino ka, magtatagumpay na sila. Ano pa? Pag-ibig, pang-lima, accomplishments. No? Yung iba, yung sobrang inibig nila yung accomplishment, kahit linggo, magtatrabaho sila, yung career nila, yung hanap buhay nila, inari na nilang buhay, pakiramdam nila, doon nila makukuha ang tagumpay nila. Kaya wala silang panahon sa Lord. Akala nila doon. Ano yung lima? Ano yung lima na sinabi ko? Accusations. Ano pa yung pangalawa? Associations. Pangatlo, appearance, puro and then pang-apat, abilities, and then 5, accomplishments. Akala ng iba, pag umibig sila doon, makukuha nila yung tagumpay. Ang hindi nakita nila, yung sobrang paghangad sa mga ito, na nabanggit ko, no po, ay magdudulot din naman ito ng hinagpis at kapahamakan sa buhay ng isang tao. At ang tawag natin dito ay huwad na tagumpay. Di po ba? Nakita niyo yung mga matatagumpay na tao, masaya ba sila? Yung maraming pera, ganito kalalaki yung mga mansions, yung ganito yung kaganda. Kung ganda ang pag-uusapan at kung yung kapugian lang, no, bakit marami pa rin naghiwalay ng mga artista? Pogi na sila, maganda na sila. Bakit marami pa rin naghiwalay? Kung doon talaga makukuha ang tagumpay, di ba? Hindi po ba? Ano pa? Yung mga kilalang tao, yung mga sikat, ba't man nagpapakamatay? Hindi ko maintindihan. Hindi ma-comprehend, hindi maubos, makita ng utak ko yun. At mai-analyze ng utak ko, bakit? Kasi wala, huwad na tagumpay. Ang totoo, ang tagumpay ay magmumula lamang, sabi ng Bible, hindi galing sa west, hindi galing sa north, hindi galing sa south. Ang tagumpay galing sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon doon? Amen po ba? Amen?
Amen po ba kayo doon? Pakisabi sa katabi mo, ang tunay na tagumpay galing sa Diyos. Amen. Amen. No? Ang tagumpay ay mula sa salita ng Panginoon. Yung ibang yan, mga peki na lang, mga huwad na tagumpay. No po, pagpalagay, mayaman ka na, may connection ka, kilala ka, o kaya famous ka, o kaya marami kang ari-arian. Sa tingin mo, tagumpay ka talaga. Kasi sabi ni Lord, parang hindi ka masaktan. Kinig para hindi ka masaktan, ako una mong mahalin. Kaya sabi nga sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your, what? With all your heart. Para hindi ka masaktan, hindi dahil selfish si Lord, dahil egocentric si Lord, nag-ego tripping si Lord, hindi dahil self-centered si Lord, dahil alam niya ang tao. No po, alam niya, unintentionally or intentionally, sasaktan ka ng kapwa mo. Gustuhin man nila o hindi, nagmamahalan man kayo 100%, magsasaktan ka, sinasadya man o hindi, ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, sorry na. Sabihin mo, sorry na guys. Sabihin mo, dali na. Kasi, sa totoo lang, sa ayaw mo at sa hindi, sasaktan kanyang katabi mo. Kahit asawa mo pa yan, kahit sino pa, anak mo yan, ano po, sasaktan at sasaktan kanyang. Kaya ang sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart. Kapag ako ang inibig mo, ako ang inuna mo, ako ang una mong mahalin. At yung kapwa-tao mo lang, segunda lang, o third lang, no? Mawala man sila, hindi ka naglulupasay. Kaya minsan yung dialogue ng mga iba, pag iniwan sila na kanilang misis, hindi ko kayang mabuhay. Ha? Hindi kayang mabuhay? Wala pa nga yung mister mo, nabuhay ka naman eh. Tama hindi? Kailan lang kayo nagkakilala ni Brother Ronald, Mother Pasit? Ha? Kailan lang kayo nagkakilala niyan? Oh, nabuhay ka naman dati nung wala pa si Brother Ronald Diba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Hindi naman kayo sabay ipinanganak niyan. Oh. Ay, yung iba, hindi ko kayang mabuhay ng balaka. What? Hindi naman. Yung kambal nga eh. Yung kambal eh. Magkaiba pa nga eh. Diba? Kambal na yun sabay na ipinanganak yun. Halos sabay. Pero hindi pa rin. May pagkakaiba pa rin sila. Kaya sabi ni Lord, kapag ako ang inibig mo, may hiwaga dun eh. May hiwagang nababalot dun sa pag-ibig na inaalok ng Diyos sa atin. I-unveil natin. Aalisan natin ang tabing. No? Aalisan natin ng talukbong ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa tao ngayong umagang ito. Ang Bible po, the Bible says clearly that God is love. Ang author po at pinagmulan ng love, walang iba ang Diyos. 1 John 4:8, whosoever does not love does not know God, because God is what? God is love. Amen? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not or shall not perish but have everlasting life. Kagaya ng binasa natin kanina, before, sabi niya, ano po, doon sa Romans chapter 5, 8 to 10, ano po, sabi niya, sabi ni Lord, dinemonstrate niya na yung kanyang love while we were still sinners. Sabi niya, makasalanan pa lang tayo. Dinemonstrate na yung love ni Jesus sa atin. Ano po? Kaya lahat ng makasalanan, dahil lahat naman tayo makasalanan, everybody is a sinner, di po ba? And sinners will die. Lahat ng makasalanan mamamatay. Kahit sineparate tayo, pinaghiwalay tayo ng kasalanan between sa Panginoon at sa ating relasyon sa Diyos because of sin. And death means separation. Hindi ibig sabihin, mamamatay ka physically, but spiritually, dahil wala ka sa Panginoon, dahil makasalanan nga tayo, spiritually death ang tawag po doon. And all forms of death means separation from God. Di po ba? Now, ano na mangyayari? Now,
Ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yun po ang gusto kong puntuhin ngayong umagang ito. Wala pang nagpakamatay na tao o kung sino man na nagpakamatay para ialay lang ang kanyang buhay para sa kanyang kapwa-tao. Ang Panginoong Yesus lamang ang nagbigay ng buhay para ialay yung kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya kung dating tao ay hiwalay sa Diyos, walang companionship, walang fellowship because of sin, hindi siya pwedeng makiisa sa Diyos ang tao dahil makasalanan siya dahil ang Diyos ay banal. Kailangan natin maunawaan ito, ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, dahil sa pagmamahal niya, dahil sa pag-ibig niya sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa Jesus. Para ang sino mang sumampalataya sa kanya ay malinis sa kasalanan sa pamamagitan ng paghugas ng dugo ni Kristo. Therefore, nasolve ang problema. Nagbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. People who believe in Jesus become legally holy but not practically holy. Legally because yung righteousness ni Lord napunta sa atin. Theology po ito Yung righteousness ni Lord, sabi sa Corinthians, yung righteousness ni Lord na iniligay sa atin, yung imputed righteousness na iligay sa atin. Kaya hindi na tayo ang nakikita ngayon, kundi ang dugo ni Kristo na siyang bumalot sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Isaiah 1:18, kahit maging kasing pula ng dugo ang inyong ng crimson ang inyong kasalanan ay magiging kasing puti ng snow ng niebe ang inyong pag kayo hinahugasan ng dugo ni Kristo. Kaya makita natin ito, kahit gaano kasakit dun sa Ama, ginawa niyang ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Hindi na ikaw ngayon ang nakikita ng Ama, kundi si Kristo na siyang tumubos sa iyong kasalanan. Ang takot naman ng iba dyan, baka maabusuhin ng teaching na yan dahil baka umasa sila doon. No! Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The new creation has come and the old has gone. Kaya lahat na nakipag-isra kay Kristo, isa na po siyang bagong nilalang. Hindi po ito lisensya para deliberately you make a sin. Nandyan ang Holy Spirit to convict you na para pag nagkakamali tayo, kinukonvict tayo ng Holy Spirit para bumalik ang ating original na imahe na kagaya ng ating Panginoon. Because we are created in the likeness and in the image of God. Amen? Yan ang hiwaga ng pag-ibig ng Panginoon. Ang pinakamalapit na metaphor ng love, alam niyo kung ano? Ay ang love ng parents sa kanyang anak. Diba? Sino dito may mga anak? Taas ng kamay. Diba? Kahit anong kasalanan ni Elaine sa iyo, Mother Pasit, diba pinapatawad mo pa rin siya? Diba? Kahit anong dami ng kasalanan ni Nicole, ni Angeli kay Mother Pasit, kahit makulit, kahit pinapatawad pa rin ni Mother Pasit. Ganon, how much more ang Diyos? Amen? Di ba? Kahit anong kulit ni Jairus, kahit anong patawad pa rin si Bano. Jairus, ganito. Talagang yung litid ni Bano, talagang makikita na dito yung kanyang dito sa katatawag kay Jairus. Ano ba yan, Jairus? Napaos na si Bano ng Jairus. Pero pinapatawad pa rin ni Bano si Jairus. Bakit? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. How many times tayong humingi ng tawad sa Panginoon, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Kaya kung maaari, pakisabi diyan sa katabi, pinapatawad na kita, hindi ka pa nagkakasala sa akin. Sabihin mo, dali. Amen? Ganyan ang Diyos Amen? Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Minsan naman, yung ibang mga anak, mapagsabihan lang ng konti, nagtatampo na. Yung iba nga dito sa Amerika, magpapakamatay na agad. Ano man naman yan? Di po ba? Pero makita natin yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya doon tayo binabago, doon tayo nababago, na doon tayo nababago sa pagmamahal ng Diyos sa atin.
Hindi man ito natin minsan maintindihan itong pag-ibig ng Diyos na ito, pero gusto kong ipakita ngayong umaga sa atin kung yung pag-ibig mo sa Panginoon ay parang nawawala na ito ng apoy, hindi, wala ng alab, wala ng lagablab, wala na itong init. No po, pwede bang mag-renew ka ng pag-ibig mo sa Panginoon ngayon? Bakit? Hindi lang monthly, hindi lang weekly, hindi lang yearly ang ibinigay ng Diyos na pag-ibig sa atin. In fact, sabi niya, hindi man lang siya kumukurap, never slumber, hindi man lang siya natutulog. No, sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya sabi ng Revelation 2:4, ito ang sabi niya, "Yet I hold these things against you. You have forsaken the love you had at first." Sabi niya, ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, Mother Pasit. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Wow! Sino dito nagkaroon ng first love? Taas ang kamay. First love. Grabe, mga virgin pa kayong lahat. Di wala pa kayong first love. Grabe naman. Taas ang kamay ng mga may first love. Ayan, nagkaroon. Di ba naranasan yung ma-first love kayo? Di ba? Napansin nyo? Di ba? Pagmahal nyo talagang naalala ko nung si Ate Rax nyo. Alam mo, mas gusto ko noon pag matraffic. Mother Pasit. Oo, kasi pag matraffic, matagal ko siya nakakausap. Di ba? Alam niya ni Bano nung panahon namin Di po ba? Alala ko, tawag ako ng tawag. Si Bano yung sagot ng sagot Grabe talaga si Bano na to. Tawag ako ng tawag doon sa bahay nila. Bakit? Na-inlove ka Di po ba? Di po ba? Pero nung unti-unti na, di ba, nag 1 year na kayo, 2 years na kayo, 3 years na kayo, 4 years na kayo, 10 years na kayo. Di ba? Minsan yung pag-ibig natin, pag sinukat mo, di ba, pag sinukat mo yung pag-ibig, parang bumababa yung degree ng pag-ibig ng tao sa kapwa-tao. Pero ang Diyos kailanman, hindi nagbago ang pag-ibig niya sa'yo. He is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen? Tama, Mother Pasit? Di ba? Ay, Mother Ems, di ba? Naalala mo noon, di ba, Mother Ems, nung talagang nagluluto tayo ng kila mama, maaga pa lang kami, madaling araw pa lang kami, pagkatapos ng prayer, naghihiwa na kami ng mga gulay, at kung ano-ano, tapos gagawa na kami ng pansit. Ha? Yun ang first love namin, pansit na walang lasa. Ay, walang lasa. Na yung pansit na masarap para, di ba? Ngayon, ginagawa nyo ngayon yan, ginagawa nyo ngayon, Mother M, sa, sino mga gumagawa niya? Sino naghihiwa? Taas ang kamay. Naghihiwa. Yan, wow, Mother Yoli pa rin, the same pa rin, Mother Ems pa rin. No? Mother Pasit pa rin ang tagabili. No? Di ba? Ganun yun. Yung first love natin sa Panginoon, dapat naaalala natin yun. Dapat na sarap alalahanin yung pag-ibig natin sa Panginoon na dapat ay laging sariwa, lagi siyang hindi siya nalalaos, hindi siya nalulukoy, hindi siya naluluma. No po. Maraming mga tao biglang kumukupas, nawawala yung kanilang pag-ibig sa Diyos. No po, bakit? Anong dahilan? Kagaya ng pagsasabi ko kanina, dahil dun sa pag-ibig sa kapwa-tao, sa tagumpay, sa mga hangarin, sa mga pangarap, sa mga koneksyon. Yun ang hinahangad ng tao which is what? Which is fake? Which is hindi naman talaga makakapagbigay ito ng kasiguraduhan sa atin. Pero ang Panginoon, no po, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. No, kaya mga kapatid, kung minamahal, ngayong umagang ito, kung medyo nawawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon ngayong umaga, pwede ba sariwain mo ulit yung pag-ibig, yung una mong pag-ibig sa Panginoon? Amen? Naalala ko nga pa, nung nakwento sa akin ni Papa, pagdarating na raw ako, sabi niya pagdarating na daw ako, maaga daw gumising si Rax pagdarating na si Kulanggoy. Totoo ba yung pa? Nahulog pa nga sa hagdan yan Nahulog pa daw si Ate Rax nyo sa hagdan dahil sa kapamadali, dahil parating ako. Kita nyo yan. Ganun. Kaya, kailangan, silip ko mahal. Yun. No, kaya makita mo dito,
No, na yung pag-ibig natin, bumababa yung degree ng pag-ibig ng tao. Pero ang Lord, no po, sabi niya, no, sa kanyang mga salita, ang pag-ibig ko ay laging sariwa. They are new every morning. Amen? No, kaya ngayong umagang ito, kung ang ating focus ng ating pagmamahal, pag-ibig sa kapwa-tao, mawawala din, maglilipas din kung ang ang pag-ibig natin nakapokus sa tagumpay lang. No, sasaya ka lang ng konti, malulungkot ka na ulit. Ano pa? Dahil lang makaabot tayo doon sa pedestal o doon sa ladder of success ng corporation o kaya ng mga mapunta ka doon sa maging presidente ka, maging presidente ka ng company, o maging ganito ka, o maging supervisor ka, no? O yung iba naman gusto yung makakakuha ng mga ganitong bahay, ganitong lupa. Well, maganda yun, hindi masama. Blessing yung from God. Pero kung nawawala na yung presensya ng Diyos sa iyo, magtanong ka. Kasi lahat naman ng bagay lumilipas, nawawala at natutunaw. Kaya ngayong umagang ito, gusto kong ipaalala sa inyo sa buwan ng pag-ibig, ang sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart. Unahin mo raw ibigin ang Diyos. Dahil pag nawala naman yung mga yan, at least hindi ka magpapakamatay, hindi ka masisira, hindi ka mawawasak, hindi ka magugupo, hindi ka magiging lasog-lasog. No, bakit? May Diyos na alam mo nagmamahal sa iyo. Kaya ngayong mga kapatid, ngayong umagang ito, nawa, panatilihin natin yung alab ng ating pag-ibig, yung first love natin sa Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, in love ka pa ba? Tanungin mo. Ha? Ano sa tingin mo, ha? In love pa ba siya? Tingnan mo, ha? Ha? Baka nawawala na yung Tingnan nyo ito, ha? Isang patotoo. Kilala nyo si Sister Elsa? Nandiyan ba si Sister Elsa? Kilala niyo si Sister Elsa? Alam mo, panahon pala ng hapon, kasama na namin yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Kita nyo lang yan. Ang tibay. Sabihin nyo kay Sister Elsa, ang tibay mo, Sister Elsa. Totoo lang, di ba, Mother Ems? Totoo naman eh. Mula sa simula ng NCC family, hindi naman sa purihin ng Panginoon, ha? Kundi mula sa simula ng ipinanganak ng NCC family, hanggang ngayon nandiyan pa rin si Sister Elsa, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ha? Si Catherine ba nandyan din? Si Catherine? Ha? Si Catherine nandyan? Kahit ganyan-ganyan lang yan si Catherine na yan. Ha? Ganyan na talaga yan si Catherine na yan. Kaya mula hulo hanggang ano, talagang sama-sama yun. Naalala ko, sumama yan sa amin si Catherine. Kwento ko lang, sumama yan doon sa Mindoro. Hindi nag-mission kami sa Mindoro. Nag-dedicate yata kami. Kasama yung mga taga-Hawaii. Naiiwan ba naman yung bag? Grabe. Sabi ko, si Catherine na to. May maiiwan bag pa. Naiwan yung bag doon sa bahay ng pastor. Buti mabait yung pastor. Sinunod sa amin. No? Pero ang nakakatuwa dito, hanggang ngayon, no, yung mga taong mananatiling naglilingkod, sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas. No po? Ano mangyayari? Sabi mo sa katabi mo, ang manatili hanggang tapat ay may bigas. Sabi mo, dali. Amen. Mamaya magbigay ng bigas niya si Vanessa. Pero ang totoo kailangan pag-ibig. No, sabi ko nga kagabi sa small group namin. Ito malaking maganda pa totoo. Sabi ko sa small group namin, sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. You are not working for men, but you are working for the Lord. Ang sabi ng Colossians 3:20, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso. Oo, nakakapagod. Oo, minsan nakakadismaya. Minsan maraming discouragement. Minsan maraming challenges. Minsan maraming mga struggles. Minsan parang pagod ka na, parang ayaw mo na, parang gusto mo nang sumuko. Pero alam mo, pag may pag-ibig, ang dali ng lahat. Amen? Amen po ba kayo? Amen? Ano po? Kasi ang tao, kailangan talaga ng pag-ibig. At yun ay matatagpuan mo lamang ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos. Amen po ba?
No, kaya ngayong gabing ito, no, sabi ng Colossians 3:24, itutuloy ko lang, sabi, you know, and you will receive an inheritance from the Lord. Ito yung reward natin, no? Bagamat wala nakakakita, may nakakakita, may pumupuri, walang pumupuri, may nag-appreciate, wala nag-appreciate, basta you do it para sa glory ng Panginoon. And whatever you do, work at it with all your heart. Hindi naman sa tao, hindi ka naman nagpapasikat sa tao, hindi ka naman pakitang gilas kay Pastor Judah, kay Pastor Nicole. No po, you do it for the Lord. Amen? At kapag ginawa mo yun ng buong puso na mayroong pagmamahal, no? Alam mo, pag walang pagmamahal, alam mo pag wala ng pagmamahal, ang paglilingkod, hindi ka pa nag-uumpisa, pagod ka na. Pero subukan mo may pagmamahal, yung paghihiwa mo, yung pamamalengke mo, yung pagtatakal mo, yung pagtitimpla mo ng sopas o ng champurado, may kasamang pawis. Di ba iba pag may pag-ibig? Amen? No? At pag hinain mo, na hinain mo yon, sabi ng Bible, yung daw isang aanhin mo daw yung baka, no, yung isang kasirolang baka, yung isang mayukong na baka, no, na hinain mong may galit, kaysa naman kahit sa gulay na isang platitong gulay, hinain mong may pag-ibig, no? No po, kaya ngayong ngayong umagang ito, guys, no, kung medyo nanlalambot na kayo, nanghihina kayo, balikan niyo yung first love niyo sa Panginoon. Kung medyo parang marami naman ako, pastor, na nasasalubong na kung ano-anong mga pagsubok dito sa paglilingkod ko, pastor. Pero kayang-kaya yan kung meron tayong pag-ibig sa ating mga puso. Pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Nawa ngayong umagang ito, maranasan nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. No, yung pag-ibig na talagang maramdaman mo na kahit anong kapaguran mo, kahit ano, parang, alam mo yun, parang lakas-lakas pa rin ang energy mo, nandiyan pa rin yung passion mo, nandiyan pa rin yung drive mo, nandiyan pa rin yung, pag-ibig eh. Pero pag wala na yung love mo, alam mo, kahit konting trabaho lang, konting ano lang, pagod ka na eh. Pero once na mayroong pag-ibig, kahit anong bigat, yung bigat gumagaan, yung mahaba umiiksi, yung pangit gumaganda pag may pag-ibig. Yung magulo biglang umaayos pag may pag-ibig. At kung wala ng pag-ibig, ano pa ang silbi natin? Ano po? Parang sabi ni Corinthia, sabi ni Paul, kung wala ng pag-ibig, parang ka lang pompyang na umaalingaw. No? Kaya nawa ngayong umagang ito, nawa mag-umapaw muli ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa ating paglilingkod. Amen po ba? Yan. Sabi mo sa katabi mo, stay in love. Sige na, pakalabit mo naman. Sabihin mo sa kanya, stay in love. Amen? Di ba, Mother Ems? Alam mo, si Mother Ems, pag yan ay nagsisimba, maalala ko lang si Mother Ems, talagang nakapustura yan, sputing yan. Alam mo yun, hanggang ngayon, sputing pa rin siya eh. Yung alam mo yun, yung parang kasi alam nyo, pag nag-church ka, hindi ka naman umaharap sa mayor, hindi ka naman umaharap sa governor, hindi ka naman umaharap sa presidente. Hindi. Sa kanino ka umaharap? Sa King of Kings and the Lord of Lords. Sa President of all presidents, sa governor ng lahat ng governor, sa mayor ng lahat ng mayor. Amen? No? Kaya gantahan nyo. Yung mga pambo, ano yung pambo? Yun ang ano nyo sa Panginoon. Ibigay nyo, kailan nyo pasusuotin yung magagandang damit nyo? Ha? Di ba? Yung iba naman, pag namatay ako, pastor, kailan maganda ako. Malalaman mo ba yun kung maganda ka? Yung iba kasi parang, ayoko, pastor, kasi parang gusto ko talagang maganda ako, naka-makeup ako. Ngayon na kayo mag-makeup, ngayon yung nagandahan, magpaganda tayo sa Panginoon. We are not dressed because we want to impress. We dress because we want to express. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, are you stay in love? Andali. Tingnan mo nga katabi mo kung in love pa din. Di ba yung tao pag in love, yung, alam mo
mo yung pag-in-love, alam mo yung pag-in-love ka, yung kahit na, alam mo yung kahit ang tindi-tindi ng ginagawa nyo, nakaayos ka pa rin. Alam mo yun, yung meron nga akong kabataan sa Mindoro, sabi ko, bakit ikaw, ang tindi na naghugas na tayo ng mga plato, nagpile na tayo ng mga upuan, naghakot na tayo ng mga table, pero siya, ano pa rin siya, oh, talagang postura pa rin, talagang maayos pa rin yung buhok niya. Nung pinagtanong ko siya, sabi nga, ba't ganun si ano? Pastora na rin ngayon yun. Sabi ko, ba't ganyan si Regine? Sabi niya, in love kasi yan eh. Ay, ganun pa na ang sikreto. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo kung in love. Tingnan mo. Tingnan mo lang. Ha? Di ba? Naalala ko noon, di ba? Nauso yung nauso yung astringent ba yun? Astringent? Ano yun? Nauso? Rejuvenate? Grabe talaga. Halos tingin ko sa mga kababaihan nun sa simbahan, parang lagi silang in love, pulang-pula yung mga pisngi. Di ba? Yung talagang ang pupula, yung pala. Sabi ko, ba't ang pupula mo? Di, pastor, naka-rejuvenate ako, naka-astringent ako, pastor. Kaya naman pala eh. Yung alam mo yun, yung pulang-pula, yung puting-puti yung mukha, pero ang itim ng batok. Di ba? Nauso yun noon eh, yung ganon. Joke lang mo. Joke lang. Di ba yung ganon? Parang ganon pag in love eh. Yung lagi kang blooming, kasi masaya yung puso mo. No? Sabi ng Bible, a cheerful heart. Yung daw cheerful heart, nakakagamot. No? Kasi nga, in love. Pag in love ka sa Lord, kahit anong sagupain mo, kahit anong pagsubok, kahit anong challenges, kahit anong struggle, kahit anong harapin mong problema, nakakatawid ka. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Amen po ba? Ha? Sabi mo sa katabi mo ulit, bulungan mo lang. Bulong lang yung may feelings na bulong. Sabi mo, are you staying in love? Tanongin mo, dali. Ha? Anong sabi? Ha? Anong sabi? In love pa rin? In love pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang lumilipas. Parang napapall out of love na. Ha? Tayo po ay mag-pray ngayong umagang ito. Tayo yumuko ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, salamat po. Pagpalain niyo nga po ang mga salita na binitawan mo ngayon sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, kayo lamang nakakasuri ng puso namin. Search our heart, O God. Paltan niyo po yung puso namin kung ito po ay wala ng apoy, alab, o kaya yung nagsusumigasig na pag-ibig. Kung wala na, Lord, palitan mo yung puso namin. Ikaw naman kaya mo. Sabi mo sa Ezekiel 36:26, tayo nagbibigay ng bagong espiritu, kayo nagbibigay ng bagong puso. Lord, kung pakiramdam namin, itin mo ba yung aming pag-ibig sa iyo? Itin mo ba dahil ng pagsubok, ng mga challenges sa buhay namin, na kayo minsan ay natitisod sa aming mga kapwa magdalawa. Kaya Panginoon ay dahil sa mga problema namin sa pamilya, nawawala yung aming pag-ibig sa iyo. Lord, pagkuyan mo rin na yung mga Lord, let your fire come down in our heart.
Atin pong pasalamatan ang Diyos sa kaloob niya sa atin. Ipanalangin po natin ang tinapay na ito. Ito po'y simbolo ng katawan ng Diyos na nagkalatay-latay sa bundok ng Kalbaryo. Ipag-pray po natin ito at tayo po'y tumanggap sa Kanya. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa kaloob mong ito. Sa bawat anak mo, Panginoon, natatangkilik nito. Magsilbing kagalingan at kalakasan, Panginoon, Lord God, ng aming pong physical at spiritual na kalusugan. Maraming pong salamat, Panginoon, Lord God, na ikaw ang aming Diyos, na sinasambat, pinasasalamatan, pinapupurihan ka po namin sa kabutihan mo, sa buhay ng bawat anak mong sumasamba sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, Lord God, sa tinapay na to na simbolo, Panginoon, ng iyong katawan. Lord God, maraming pong salamat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa katas ng ubas na ito, O Lord, na sumisimbolo ng iyong banal na dugo, O Lord, na nabuhos doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, upang, O Lord, hallelujah, luminis at na magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. To play passion for your name, Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait on you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fed into flame. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, burning to flame. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Tayo po muna ay mananangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagtalangtang sa'yo. Salamat sa iyong banal na dugo na siyang naghugas ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Ama. Thank you so much for the good things and everything that they have done upon us, O Lord God. Thank you so much. In Jesus' name.
Tandaan natin, kaya natin ginagawa ito for commemorating sa pagkamatay at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Ang mahalaga at ang kanyang pagbalik na muli upang ang kanyang iglesia ay kanyang agawin at i-rapture. Amen? Tayo po muna lahat ay meron na. Pakitaas po natin ang ating element. Amen. Nang gabi ang ating Panginoong Yesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at kanyang pinagpiraso at sinabi niya, ang tinapay na ito, simbolo ng aking katawan na aking inalay sa bundok ng Kalbaryo sa kaligtasan ng ating lahat. Sabay-sabay po natin iinin ang tinapay na ito. Amen. Sabay-sabay po tayo. After that, he took the cup and he said, "This is the symbol of my blood that seated together in the Mount Calvary for the remission of all our sin and the healing of all our sicknesses and diseases, even cancer. The word of God is powerful upon sickness and diseases, even cancer. Now, there is freedom that the Lord is going to pour out upon your body right now." Pakisabi po, I am healed. I am healed. I am free. I am free. Sabay-sabay po natin inumin ang katas na upupas sa isang simbolo ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay po tayo. There is freedom! Amen. Freedom! Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Edwin. Amen. Sabi po kanina ni Pastor Edwin, pag may pag-ibig, napakadali ng lahat. Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Meron po tayong violet envelope po dyan sa inyong harapan. And let's all pray sa ating pong tithes and offerings ngayong umagang ito. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6-8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen and amen. Taas po natin lahat ng ating ibibigay sa Panginoon ngayong umagang ito. Let us pray. Lord, we just want to thank you, O God, for the opportunity and the privilege to give, O God, sa kingdom mo, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na ibinubuhos mo sa aming buhay, O God, sa buhay ng bawat isa, maging sa buhay ng aming, sa simbahang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa katapatan mo, O God, sa buhay namin, anumang situation ng life namin, O God. Tunay, O God, na ikaw ang totoong Diyos at tapat na Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, inaalay
lahat ng alalahanin namin, Lord God, lahat ng mga anxieties namin, Lord God, lahat ng worries namin ay sa iyo namin itinataas, Panginoon. Ikaw, Lord, ang kumilos sa aming buhay, sa lahat ng mga members ng aming NCC family, mga nag-aaral, mga nagtatrabaho man, Panginoon, may kanya-kanyang negosyo, O God. Even, Lord, ang pinakabatang miyembro, O God, hanggang sa pinakamatandang miyembro ng aming simbahan, O God, ay ikaw ang maranasan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa katapatan mo sa aming buhay, and we declare, Lord God, sa mga oras na to, O God, itinataas namin sa iyo, Lord, ang vision, Lord God, ng aming church this 2025, O God, for 2027, Lord God. Ikaw, Lord, ang sumama sa amin, Lord God. Ikaw, Lord, ang mag-touch sa aming puso, O God, na gamitin mo kami na maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng aming pamilya, O God, maging, Lord, sa simbahang ito, Panginoon. Sa namin, Lord, binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Take away, but my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away, you give and take away, but my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Jesus. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, up, I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Amen! Salamat NCC Kids! Ayan. Mamaya magkita-kita muli tayo NCC Kids sa Petchayan
2 p.m. para sa ating feeding program. So, kailangan po natin ang support ng bawat isa mamaya po 2 p.m. sa covered court ng Petchayan. Ayan. And some few announcements po bago po tayo magtapos sa ating gawain. Ayan, tingnan po natin yung ating mga screen dito. Una po, meron po tayong Rage Youth Edition. Ang tema po namin yan ay pinamagatang Inside Out. Ano po ba ibig sabihin ng Inside Out? Wait, malalaman nyo po yan sa February 23. May pasuspenso po. February 23, 2025, 4 p.m. po dito sa ating bahay-sambahan. So, mga youth, mga kakilala nyo po mga kabataan, kamag-anak, punta kayo dito ng 4 p.m. sa February 23 para sa ating Rage Youth Edition. At syempre kung may Youth Edition, meron din pong Oldies Edition. Ayan, may Parents Edition. Yan. Meron din po para sa ating mga parents at mga matatanda na po kagaya ko. Rage Parents Night. February 16 naman po yan. Okay, samantalahin po natin itong buwan ng mga puso. After 2 days after February 14, dito po tayo sa ating bahay-sambahan. Sunday po yan. Okay? Rage Parents Night, 5 p.m. po sa mga may asawa, sa mga nagpaplanong mag-asawa. Ayan, punta po kayo dito. Yearly po natin yung ginaganap. Meron po tayong fellowship with the parents and adults dito po sa church natin ng 5 p.m. February 16. At, wait, there's more. Meron pa po tayong mga announcement. Tawagan ko po si Doktora. Amen. So ngayon po, we will be recognizing and awarding our NCC kids po na merong perfect attendance for the month of January. So again, kapag tinawag po natin sila, pwede po bang palakpakan natin sila sa pinaka-the best na makakaya natin. Amen? So, Certificate of Perfect Attendance is proudly presented to Chandre Colin Lipata for showing dedication in attending Sunday school and achieving perfect attendance for the month of January 2025. Baka pwede nating iurong yung ito. Yan, thank you so much, Kuya Judah. Yan, tawagin natin ang next po natin. Siya rin po ay merong perfect attendance for the month of January. Walang iba kung hindi si James Kyrie De Ocampo. Hey! Palakpakan naman po natin sila. Christian Estilio. Yay! Wow, sana nandito lahat sila, no? Next kid, tawagin po natin si Daniela Estilio. Wow, tuwang-tuwang yung mga mommies, ang mga stage mom natin. Next, tawagin po natin, ay nandito nga siya, Zaret Shahara Malinaw. Tuwang-tuwa yung mga mommies. Mas tuwang-tuwa yung mga mommies. Tawagin po ulit natin, Jan Sian Tablada. Tawagin po natin si Fabian Tablada. Ikaw yun ba? Ikaw si Fabian. Nasa si Fabian? Sebastian Tablada. Parang humihina na po yung palakpak nyo. Parang patapos na yung graduation. Tawagin po natin. Ito yung ating pong mga perfect attendance. Meron pa po last but not the least. Tawagin po natin si Mark Sian Lorico. Okay, mamaya pa pala be. Ito muna sila. Okay, picture muna natin yung mga kids with perfect attendance. With perfect attendance. Smile! Tawagin natin yung mga teachers natin. Teacher Angeli and Teacher Syra and Teacher Kat. Para sama sila sa picture. Ito po yung mga masisipag nating teachers. Smile! Thank you so much, kids. Makakababa na tayo. Next, this month, February, sikapin natin na wala ulit tayong absent para kayo ay kasama sa ating recognition. So this time po, tatawagin naman po natin ang mga NCC
kids natin na graduate na sa Sunday School Kids. So para magkaroon tayo ng formal separation from Sunday School Kids, ngayon kasama na natin sila na umuupo dito. Tawagin po natin ang ating mga kids na ngayon po ay gagraduate na sa Sunday School Kids. Certificate of Graduation and Recognition is proudly presented to for faithfully completing the Sunday School Ministry at New Covenant Manila Global Harvest given the second day of February 2025. Tawagin po natin ang mga batang nagsipagtapos ngayong February 2025. Tawagin po natin si Fiona Yao. Ang mag-aabot sa inyo ay si Principal Spencer. Pichi Yao. Cassie Tumandao. Denver Andres. Brayden Balangkit. And Mark Sian Lorico, ikalawang karangalang banggit. So it means po, sila po ay makakasama na natin formally dito sa ating worship service. Nakikita nyo parang masutangkad pa po sila sa amin, no? So talaga naman, na-graduate na po sila sa Sunday School Kids and they will be now part of e-group po ni Ate Jusil and ni Kuya Jonas. Palakpakan po natin ang kanilang faithful na pag-attend sa ating Sunday School service. Picture po with Principal. Picture. Nakita niyo yung inyong certificate. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga masisipag at faithful students ng Sunday School Kids. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat at wakasan po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Okay po, magsipagtayo po tayong lahat at dumako na po tayo sa ating pangwakas na panalangin. Glory to God, hallelujah, puri ng Panginoon at natapos na naman po ang ating gawain ngayong linggo na to. Salamat Panginoon sa umagang kay ganda Lord God. Salamat Panginoon sa mga inuna Lord God, ang inyong gawain Lord God, ng mga kapatiran na nandito ngayon Panginoon. Salamat Lord God. I-bless niyo po ang lahat Panginoon. Kayo Lord God, ang mag-iingat sa kanila Lord God. Bigay niyo po Lord God ang lahat po ng pangangailangan nila. Kayo po Lord God ang magpo-provide na alam po namin Panginoon na tunay pong napakabuti niyo Lord God sa buhay ng lahat Lord God. Salamat Panginoon sa lahat po ng mga ginamit niyo Lord God, magmula po sa nagbaba ng inyong salita, sa worship team, sa tambouriners, sa lahat Panginoon ng mga leaders, sa mga youth. Salamat Lord God sa buhay nila. Tunay po napakabuti niyo Lord God. Wala po kami Lord God kung wala ka Lord God sa buhay namin Lord God. Patuloy niyo po kami gamitin Lord God at malakaran Lord God ang inyong mga gawain Lord God. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming mga darating pa pong mga araw Lord God. Sa inyo po namin ito'y tinataas. Alam po namin Lord God, kayo po ang nakakaalam ng lahat Panginoon. Kaya we pray Lord God na patuloy niyo po kaming ingatan Lord God. At ngayon pong 2027 Lord God, ngayong pang lamang Lord God, ini-claim na po namin Lord God ang aming lupa Lord God, na magkakaroon po kami ngayon Lord ng sariling lupa Lord God. Ito pong Naga Road, Edson, C5 Lord God. We pray Lord God na kayo po ang magbibigay nito. We pray Lord God na gagawa po kayo ng miracle Lord God. In Jesus name Lord God, i-provide niyo po Panginoon ang aming mga pambiling lupa na to Lord God, na wala po imposible sa inyo Panginoon Lord God. Gagawin niyo po Lord God ito at magbi-miracle po kayo sa 2027 Lord God. May sarili na po kaming lupa, bahay na panambahan Lord God. In Jesus name, amen and amen Lord God. Tunay pong napakabuti niyo Lord God. Kaya ngayong pangamang Lord God, ang lahat po ng aming gawain na paparating Lord God ay amin na po itong tinatanggap Lord God na matagumpay Lord God. And salamat Lord God. Alam po namin Lord God, kayo po ang aming Diyos na hindi nagbabago, hindi mula noon ngayon magpakailaman Lord God. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan. In Jesus name we pray, amen and amen. Puri ng Panginoon. Come on, church. Let's clap our hands before the Lord. Let's make a joyful noise.
our voice and with our hands. We come to celebrate all across this land. Yeah. The joy that's in our hearts make us wanna dance for you. The joy as the angels sing and worship as they do. And we worship you alone with our songs of praise. One day before your throne, this is the noise we make.